Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang panitikan sa ARMM o Autonomous Region of Muslim Mindanao. Narito ang mga lalawigang bumubuo sa rehiyon. Ang rehiyon ay binubuo ng mga lalawigan ng Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao at Lanao del Sur. Dumako naman tayo sa mga manunulat sa ARMM. Pagdating naman sa panitikan, maraming mga manunulat mula sa ARMM ang nag-ambag ng mayayamang likha na nagpapakita ng kanilang kultura, paniniwala at tradisyon. Una, si Anda F. Misa. Nakilala siya sa pagsulat dahil sa kanyang The Divine Art of Brotherhood na tumatalakay sa pagkakaisa ng kapwa, Muslim at ng mga tao sa lipunan. Sunod, si Nora Mercado. Ang kanyang obra sa pagsusulat na may pamagat na The Sulos ay nalathala sa Volume 1 ng Philippine Prose and Poetry noong 1960, Revised Edition. Isa ito sa mga naitalang maagang akdang nagpapakilala sa kultura ng mga tausug. Sunod, Mona P. Hailey, isang kilalang translator at critic. Nakapagtapos siya ng mataas na pag-aaral sa Pilipinas at sa University of Texas. Siya ay naging instrumento sa pagpapalaganap ng mga akdang mula sa ARMM sa mas malawak na mambabasa. Francis Macasantos, kilala sa kanyang mga epekong tulad ng Womb of Water, Breeze of Earth at iba pang koleksyon ng tula gaya ng The Words and Other Poems. Dumako naman tayo sa mga anyo ng panitikan. Ang panitikan sa ARMM ay nahahati sa iba't ibang uri na nagpapakita ng kanilang katutubong paniniwala at pamumuhay. Ang una, epiko. Halimbawa, ang darangin. Ang darangin ay isa sa pinakatanyag na epikon ng mga Maranao. Ipinapakita nito ang kabayanihan, karangalan at kultura ng kanilang lipunan. Binubuo ito ng mga mahabang salaysay na inaawit sa loob ng ilang gabi. Ilan sa mga kilalang bahagi nito ay ang pagdukot kay Lawanen at ang pagkamalay ni Bantugan sa kaharian ng dagat. Layunin nitong ipagmalaki ang mga bayani at ang kagandahang asal ng mga Maranao. Ang tutol ay nahahati sa tatlo. Ang una, tutol sa pagkabuon o kwento tungkol sa pinagmulan. Halimbawa, Radya Indarapatra. Bagamat itinuturing ang Radya Indarapatra bilang epiko, ito ay napapabilang sa kategoryang tutol. Ito ay ayon kay Timan Mandela 1942. Ang Radya Indarapatra ay may dalawang bersyon, ang sa Maguindanao at sa Maranao. Sa bersyon ng Maranao, binubuo ito ng 7 kabanata. Ang tutol ay tumutukoy sa mga pangyayari sa iba't ibang pagkakasunod. Una, pisikal at politikal na heograpiya. Pangalawa, sosyal at pamilyang organisasyon. Patlo, kosmolohiya. Pang-apat, rehiyon at mahika at beikang katangian ng lipunan ng Maranao. Ito ay ayon kay Mandale 1942. Ang Radya Indarapatra ay isang kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay, tao at paniniwala ng mga Maranao. Bagaman itinuturing din itong epiko, kabilang ito sa tutol dahil ipinapaliwanag nito ang kasaysayan ng lipunan, heograpiya at paniniwala ng mga tao. Layunin nitong ipaliwanag ang pinagmulan ng mundo ayon sa pananaw ng mga sinaunang Maranao. Pangalawa, tutol sa piyak kakuyakad o nakakatuwang kwento.
Halimbawa, ang pagtawid ni Pilandok sa ilog. Isang magandang halimbawa sa nakakatuwang kwento na gustong-gustong marinig ng mga maranaw ay ang Pilandok. Si Pilandok ay mautak at maparaan. Isa sa mga kwento nito ay ang kwento kung paano niya tinawid ang ilog na may mga buwaya. Ang mga tutol sa Piyak Kakuyakad ay mga kwentong nakakatawa ngunit may aral. Si Pilandok ay isang tuso at matalinong hayop na gumagamit ng talino upang malampasan ang mga hamon tulad ng pagtawid niya sa ilog na puno ng buwaya. Layunin nitong magbigay aliw at aral tungkol sa katalinuhan at diskarte sa buhay. Sunod ay ang pabula o pangangayamon. Mahilig ang mga kabataan sa mga nakakatuwang kwento. Bukod pa dito, mahilig rin sila sa mga kwento tungkol sa mga hayop o pabula. Halimbawa nito ay ang unggoy at ang taga. Ang pangangayamon ay mga kwentong tungkol sa mga hayop na kumikilos na parang tao, katulad ng unggoy at ang tagak. Ipinapakita ng mga pabula ang mahalagang aral sa moralidad, pagkakaibigan at kabutihang asal. Layunin nitong turuan ang mga bata ng tamang asal sa pamamagitan ng mga kwento ng hayop. Sunod ay ang tubad-tubad o maiiksing tulang pampaibig. Noong una, ang mga maranaw ay gumagamit ng maiiksing mga berso para ipahayag ang kanilang nararamdaman at pagkadismaya. Patula nilang ipinapahayag ang mga ito para di masakit sa iba. Ito ay maiikling tula na ginagamit ng mga maranaw upang ipahayag ang damdamin ng pag-ibig, kalungkutan o pagkadismaya. Karaniwan nitong binibigkas sa paraang patula upang hindi maging masakit sa damdamin ng iba. Ito ay layunin nitong maipahayag ang damdamin sa masining na paraan. Pang-anim, kadaunga o love fest. Kapag gusto ng lalaki magpahayag ng pag-ibig sa babae, binibisita niya ito sa bahay at may kasama siyang dala na nagsisilbing tagapag-mensahe niya. Sa ganitong paraan, ang babae mayroon ring tagapag-mensahe. Ito ay di formal na okasyon. Ito ay halimbawa ng sagot ng lalaki matapos sagutin ng babae kung mayroon ba itong pag-asa. Ang kadaunga ay isang di formal na pagtitipon kung saan ipinapahayag ng lalaki ang kanyang pag-ibig sa babae. May tagapamagitan silang dalawa upang iparating ang mensahe ng bawat isa. Isa itong tradisyonal na paraan ng panliligaw. Layunin nitong ipakita ang respeto at kahihinatnan sa panliligaw ng mga maranaw. Narito ang halimbawa. Sunod ay ang pananaroon o matalinghagang kasabihan. Ang mga pananaroon ng mga maranaw ay binibigkas tuwing pinaparusa ang isang bata upang matuto o uyamin ang tao. Kahit karamihan sa mga ito ay di nakasulat, isinasapuso ito ng mga bata at nagiging bahagi ng kanilang pagpapahalaga at paniniwala. Ang mga pananaroon ay kasabihan na may matalinghagang kahulugan. Karaniwang ginagamit ito upang turuan, pagsabihan o uyamin ang isang tao. Ang mga ito ay bahagi ng pagpapahalaga at karunungan ng mga maranaw. Layunin nitong magturo ng kabutihang asal at magbigay babala sa masamang gawain. Narito ang halimbawa. Ang suwa-suwai ay nahati sa 5. Sunod ay ang kambuyo ka o patulang awit o berso. Ang kambuyo ka ay mga patulang berso na inaawit sa mga pagtitipon o kapistahan. Maaring ito ay bahagi ng epiko at kadalasang
Inaawit ng dalawang grupo na tila nagtatagisan sa talino at tula. Layunin nitong ipagdiwang ang kultura sa pamamagitan ng tula at awit. Ito ay isang dula o sayaw na nagmula sa epekong darangin. Inilalarawan nito ang pagpapadala kay Prinsipe Lumna upang manligaw para sa kanyang ama. Ipinapakita rito ang kagandahan, kahinhinan at sining ng Maranao sa pagsayaw. Layunin nitong itanghal ang kultura at kagandahang asal ng kababaihan at kabataan. Sunod ay ang Diabro, Kukok at Unta. Ang Diabro at ang Kukok ay lagi magkasama tuwing kasal, koronasyon at iba pang magkatulad na pagdiriwang. Ang Diabro ay nakabihis ng tuyong dahon ng banana. Sa kapistahan, tatakbo siya, kukunin ang kopya o kalo ng mga dato. Ito ay costume na maaari lamang niya kunin balik ang kanyang gamit kung bibigyan niya ang Diabro ng pera. Ang Kukok naman ay isang nagmumukhang halimaw na nanggaling sa gubat. Nakasuot siya ng kalo, mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang suot ay puno ng algae. Kasama ang Diabro, tatakbo sila sa sayaw sa tunog ng agong at kulintang. Ang Unta ay isang paggaya sa kamelyo. 4 na lalaki ang nagsisilbing binti ng kamelyo. Kinagawian na ang Unta ay linilibot ang buong baryo tuwing kasal at pinubukas ang bunganga. Ito ay kagawian na kung buksan nito ang kanyang bunganga ay kinakailangan na lagyan ito ng laman. Ito ay nagsisilbing mga regalo ng pamilya ng babaeng kinakasal. Ito ay mga karakter o maskarang ginagamit sa mga pista at pagdiriwang. Si Diabro at Kukok ay nagbibigay saya sa mga tao, samantalang ang Unta o kamelyo ay sumisimbolo ng pagbibigay ng regalo sa kasal. Layunin nitong magbigay aliw at simbolo ng kasaganahan sa pagdiriwang. Ang sagayan ay isang tradisyonal na sayaw pandigma na nagmula sa epekong darangin. Ipinapakita rito ang tapang at kahandaan ni Prinsipe Bantugan sa pakikidigma. Layunin nitong ipagdiwang ang kabayanihan at lakas ng mga mandirigmang Maranao. Ang limpangan ay palaisipan para sa matatanda, samantalang ang antuka ay mga bugtong para sa mga bata. Bahagi ito ng kanilang libangan at pagpapatalas ng isipan. Layunin nitong sanayin ang talino at pagiging mapanuri ng mga kabataan. Narito ang isang halimbawa. Yan lamang ang aking ulat. Maraming salamat sa pakikinig.